Good morning po, Mama DJ Chacha and Sir Ted. Magandang umaga po sa lahat po ng nanonood ngayon at nakikinig. Hindi ko po alam kung napakinggan nyo, ano, si Sia Camo Di Floranda, katatasan ng ugnayan namin sa kanya. Ang sinasabi niya, hindi sila satisfied sa taas sa pamasahe na inaprubahan po ng LTFRB. Ano naman po ang reaksyon ng grupong Manibela dito? Ah, Paumanhin po sa sasabihin ko, Mama DJ Chacha, pero po itong ginawa sa atin ng gobyerno, particular ng DOTR at LTFRB. Saan po sa estado natin ngayon na mahigit 100 na po ang presyo ng krudo? Yung piso po na idinagdag nila, doon na lamang po sa 16 na pasahero namin, kung yun ay makakapagpuno pa kami doon sa jeep, kailangan po ng 7 hanggang 8 trips o 4 na round trips para po maipon namin yung pangbili ng 1 litrong krudo o pandagdag na 100 piso para sa iuuwi po ng ating mga kasamahang tsuper. Hindi po nila ito kinuwenta ng maayos. Ang sinasabi nila, mabusisi pa nila at pinag-aralan pa raw itong mabuti. Siguro itong mga petisyon po kasi na ito na pinag-aralan po nila, nung hindi pa po nagkakaroon ng gyera. So dapat po na-consider po yung itinaas po ng petrolyo sa ngayon dahil hindi na po talaga kakayanin. So nakikiusap po tayo kaya Chairman Vigor Mendoza na sana naman ay totoong pag-aaral po yung gawin po nila. Hindi po yung napag-usapan lang na baka magkaroon ng domino effect, tumaas ang inflation. Dapat po makita natin na yung ugat po, yung pagtaas po ng krudo, hindi po yung pagtaas sana ng pamasahe. Hindi po sa amin nanggagaling yung inflation po na ito. Kung hindi pipigilan ng Department of Energy itong mga oil companies sa sobrang laki ng tubo na gusto nilang kitain, yung pananamantala po dito sa gera po sa gitnang silangan. Sir Mar, para nga po sa inyo insulto yung piso na dagdag pasahe sa jeep. So kung ang grupo pong Piston 5 pesos po ang plano nilang ihain by end of March, kayo po ba meron din kayong ifa-file na petisyon para po madagdagan pa yung pamasahe? Opo, definitely meron po tayong ipa-file na petition po na at least 2 pesos man lang po sana. At least may 200 po na may dadagdag kada araw po sa aming kita o iuwi po ng super. Yun lang po sana ang hinihiling namin, hindi na po sobrang laki. Oo. At kung napag-aralan lang sana ito ng tama ng DOTR at LTFRB, wala na po sanang ganitong gulo. 2 pesos, on top pa po ba yan dito sa piso na naaprubahan o dalagang 2 piso lang? Paano po? Kahit 2 piso lamang, 2 piso lamang po ang ipapile namin. Hindi po on top. Pagkasama na po yun. So additional na 1 peso po, Ma'am DJ Chacha. Oo. Tapos kasi ngayon, ang aumento per kilometer sa kanila, 20 centimos. Di ba? Opo, Sir Ted. At talaga hong hindi ko alam kung saan po nila kinuwenta ito. Hindi ko maunawaan na talagang ang sinasabi lang nila ay lagi na lang ang dinadahilan ay yung inflation. Paano nga ho kami makakapagserbisyo kung wala naman po kami ikakargang diesel? Yung piston may welga bukas. Ang tanong ko nga kay Kamodi, sino na naman ba ang magsasakripisyo dyan? Well, obviously nga, ang ating mga mananakay, kung wala sila masasakyan, ang mga manggagawa. Pero sabi nga niya, ito raw ho naman, pakikipaglaban para sa pangkalahatan. Ang grupong Manibela, anong balak ninyo ngayon? Hindi po kami kasama dyan sa transport strike. Ang Manibela, Sir Ted, ay hindi po sasama sa transport strike. Siguro sa mga protesta pero hindi po muna siguro ngayon. Okay. Sinauunawaan naman natin, hindi naman tama po kayo sa sinasabi nyo kanina. Hindi naman po kasalanan ito ng taong bayan. Nakikipag-usap pa naman sa atin ang LTFRB, ang DOTR. Yun nga lamang ay hindi po sapat yung ibinigay sa atin. Ang pinapanawagan lang natin na madaliin sana na suspend itong excise tax at maibigay ng mabilis itong mga fuel subsidy para nang sa ganon ay hindi na tayo humantong sa katulad po ng gagawin po ng piston bukas. Yung AX na 5,000 ay pinapangako, meron bang paramdam na sa inyo
ang DSWD kasi doon ang ano dito, yung ang issue dito yung listahan kasi. Yung mga miyembro na dapat tumanggap, no, ng bawat samahan ng mga transport organizations. Sir Ted, yan po yung isa pang malaking problema ngayon kasi yung ibang LGUs ayaw na tayong pag-submitin yung mga bagong members natin. Alam naman natin ang mga driver ay may aalis, may papalit. Gusto natin na bigyan ng updated na listahan ng LGU pero hindi na po sila tumatanggap. Noong nakaraang linggo pa, Thursday, Miyerkules po kung di ako nagkakamali na sinabi ito sa ating mga kasamahan pero isang araw lang yung binigay na palugit upang makapag-submit, hindi na po nila ito tinanggap. So ang sabi po ng LGU yung listahan na lang daw po nung panahon pa ng pandemic ang gagamitin nila. Ang sabi ko nga po sa LGU hindi na po updated yan. Sana ho tinanggap muna itong mga bagong listahan na kung saan ay yung mga talagang bumibiyahe po ngayon ang magbibinipisyo. Hindi po yung baka wala na talaga dyan o baka mga patay na, yun pa ang mabibigyan. Nako, issue na naman yan sa distribution. Kayo ba'y lumapit na kay Secretary Banoy Lopez para malaman niya yan? Actually, pinarating na rin po namin kahit kay DSW Secretary Rex Gatchalian, saka kay si Secretary, kay Acting Secretary Banoy, hindi naman po namin nakakausap ito. Parang haring-hari po ang dating kasi nito. Hindi po nakikipag-usap sa maliliit na transport group ito, Sir Ted. Wala pa akong nakita yata na kinausap po nito. At may mga LGU din po na pati yung precinct number ay hinahanap po. So sana hindi po tayo ganun. Nasa panahon tayo ng crisis. Sana naman ay kung sinabi ng DSWD na driver's license na lang ang requirements, yun na lang po sana ang tignan kasi ito po ay hindi po tayo dito tumitingin kung nakatira ka ba dito, nakatira ka ba doon, or kung saan bumoboto ka ba or hindi ka bumoboto. Yun po kasi ang nagiging basihan ngayon na Sir Ted. Kung hindi ka botante doon sa lugar, malabo ka hong makakuha kahit doon ka nakatira. Oh, sige, so paano yan? Kasi dapat ito'y makaabot sa kinauukulan. Otherwise, gulo yan Mare. Wala. Magulo Sir yan. Ted, alam niyo po, Go ahead. Matagal na po nating problema ito. Mas magulo, baka mas malaki yung makukurakot nila, kaya ho hindi inaayos. Pero sana sa ganitong panahon at kinakaharap ng bansa natin, ng mga tsuper, yung mga tinatamaan itong pagbulusok ng petrolyo, presyo ng petrolyo, sana naman ay makaabot doon sa talagang pagbibigyan nito, doon sa intended na mga tao na recipient nito. At bigyan ng pagkakataon na maiayos po itong mga listahan na ito, Sir Ted. Oo, sige. Pati nga itong fuel subsidy, wala pang NCA. Sinasabi dito sa pinakahuling post ng Bagong Pilipinas, DOTR, DSWD. Salamat, Mar. Makikibalita kami sa inyo. Maraming salamat po, Sir Ted at Ma'am DJ Chacha. Mabuhay po kayo. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa